Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jeremiah. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong yun, bakasyon, at halos sumisingaw ang init mula sa sementadong kalsada sa lungsod ng Iloilo. Nang mga panahong ito, tatlong magkakaibigan ang sabik na magpahinga mula sa hirap ng pagiging estudyante sa kolehiyo. Sila Jeremiah, Dodoy at Renan, pawang mga estudyante ng engineering sa isang universidad sa Iloilo at kasalukuyang nasa huling taon ng pag-aaral. Si Jeremiah, 20 taong gulang, matipuno ang pangangatawan, medyo tahimik at seryoso sa klase. Apo ito ng isang kilalang albularyo sa baryo ng Iloilo, si Lola Binay. May kaunting kaalaman si Jeremiah sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Ngunit madalas, itinatago niya ito sa mga kaibigan. Si Dodoy naman, 21 taong gulang, ang pinakamasiyahing sa kanilang tatlo. Palabiro, palaging may dalang baon na kwento, at higit sa lahat, malakas kumain. Samantalang si Rena naman, 2 taong gulang lamang din, mas maingat at praktikal. Pero kapag nagkayayaan ang magbabarkada, ito ang unang sumasama. Pagod na ang mga ito sa sunod-sunod na pagsusulit, proyekto at walang katapusang gawain sa eskwela. Kaya naman habang kumakain sila ng tanghalian sa kantina ng universidad, umusbong ang ideya ng isang maikling bakasyon. Mga pare, grabe yung taong to ah. Walang katapusang pagsusulit, tapos may mga proyekto pa. Sobrang nakakapagod din pala maging estudyante ng engineering. Tiis lang mga pare, konti na lang eh. Magtatapos na tayo sa susunod na taon. Oo nga, pero teka, malapit na rin yung bakasyon natin ah. Ano, maglakwatsa tayo? Punta kaya tayo ng Capiz. Maganda raw yung dagat doon at may masasarap at malalaking talaba. Habang nag-uusap ang tatlo, may isang kaklase na tahimik na nakikinig. Ito si Manoy. Nasa 20 taong gulang din na mga panahong ito. Bagong lipat lamang sa paaralan. Simula nang pumasok, hindi ito nakikisalamuha sa iba. Madalas ay mag-isa lamang, nakatungo at bihirang magsalita. Kung tatanungin man ng guro, iisa lamang ang sagot at wala nang dagdag. Ngunit ngayong araw, parang napilitan itong magsalita. Pasensya na, pero nadinig ko yung usapan ninyo. Taga-Capiz kasi ako eh. Baka gusto niyong pumunta sa amin? Nagulat ang tatlong magkakaibigan. Hindi nila akalain na madidinig ang boses ni Manoy ng ganong kahaba. Aba, ikaw pala yan Manoy? Ngayon ka lang nagsalita ng ganyan ah. Pare, sakto pala. May lugar na tayong pwedeng puntahan. At isa pa, may lokal na tayo makakasama. Ano Manoy? Ayos lang ba kung sa inyo kami tumuloy ng mga ilang araw? Para sana masulit na lang din yung bakasyon. Oo naman. Siguradong matutuwa si nanay at tatay kapag nadala ko kayo. Sakto din. Malapit na yung kaarawan ng kapatid ko. Mas masaya kung may mga bisita akong kasama. Ayos. Kaarawan. Sigurado akong maraming pagkain dun. Manoy, mabuti na lang nadinig mo kami no? Tahimik lamang si Jeremiah habang nakangiti.
Ngunit hindi katulad ng karaniwang ngiti sa mga kaibigan. May kaakibat itong kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ramdam sa dibdib ang malumanay na pangamba. Isang kutob na bumubulong sa isipan. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ni Lola Binay na laging makinig sa sariling pakiramdam. Lalo na kung may kinalaman sa mga taong hindi pa lubos nakakilala. Sa unang pagkakataon, tila may bumulong kay Jeremiah na mag-ingat kay Manoy. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang klase. Nang pauwi na, nagsalita si Jeremiah. Mga pare, seryosong usapan Sigurado ba kayo? Hindi pa naman natin gaanong kilala si Manoy. Ikaw naman, Jeremiah. Huwag kang mapanghusga pare. Mabait namang tao Tahimik lang kaya napagkakamalang may sariling mundo. Oo nga naman pare. At saka libre yung tutuluyan natin Libre din yung pagkain. Ano pa bang hahanapin natin? Ito na yata yung pinakamagandang bakasyon. Kayo talaga. Kapag libre palagi kayong nandyan. Basta. Iba yung pakiramdam ko Bahala na kayo. Pero ako, magdadala ako ng mga gamit na hindi nyo alam. Hindi na nagsalita pa ang dalawang kaibigan. Akala nila ay simpleng biro lamang yon ni Jeremiah. Ngunit sa isipan, seryoso itong maghahanda ng mga baong proteksyon. Kinagabihan, sa bahay nila Jeremiah, nadatnan niya si Lola Binay na nakaupo sa kusina, abala sa paghahalo at paggawa ng mga gamot mula sa iba't ibang halamang gamot. Matanda na si Lola Binay, subalit kita pa rin ang lakas at talas ng pakiramdam pagdating sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Magandang gabi po, Lola. Mano po? Ala, may sasabihin po sana ako sa inyo. Oh, gabi ka na namang umuwi, Jeremiah. Oh, ano na naman ito? Gagala na naman kayo ng mga kaibigan mo, ano? Opo sana, Lola Di pa nga po ako nagsasalita. Alam mo na kaagad yung sasabihin ko. Aba syempre naman apo, kilala na kita. Wala kang maitatago sa akin. Pero bakit? Sana naman ba kayo pupunta? May lakad lang po kami ng mga kaibigan ko. Sa Kapis po, sa lugar nila Manoy. Kaklase po namin. Biglang natigilan si Lola Binay sa paghahalo ng mga halamang gamot. Tumigil sa paggalaw, tumango ng dahan-dahan at tumingin ng matalim sa apo. Halatang may halong pag-aalala at pagtataka. Kapis, makinig ka sa akin, Jeremiah. Kapag tumuloy kayo, dalhin mo ang mga ito. Asin at bawang pangontra sa mga nilalang na hindi basta-basta namamatay. Ang langis na ito, may dasal na nakapaloob. At itong kalamansi, ilagay mo sa bulsa ng salawal mo. Lola naman, ang dami naman po niyan Nakakahiya sa mga kasama ko. Baka pagtawanan ako nila Dodoy at Renan. Ay nako, wag kang magpatawa-tawa dyan, apo. Protection yan. Tandaan mo, hindi lahat ng kausap mo siya talagang nakikita mo. Ang mga aswang ay hindi palaging lumilipad na halimaw sa gabi. Minsan sila ay nakikisalo, nakikikain, nakikihalubilo. Pero ang dugo nila ay iba at ang hangarin nila ay palaging masama. Natahimik si Jeremiah. Ramdam ang bigat ng boses ni Lola Binay. Pero Lola, paano ko naman po malalaman kung may daya yung pagkain? Kinuha ng Lola ang isa sa mga kalamansi. Pinisil at pinatak ang katas sa isang maliit na piraso ng tuyong karne na nasa lamesa. Tingnan mo ng mabuti, apo. Ganito yan. Kapag ang pagkain ay galing sa masamang nilalang,
lalabas ang tunay nitong anyo sa oras na napataka ng katas ng kalamansi. Maaaring magkulay itim o umalingasaw ang mabahong amoy. Doon mo malalaman kung ligtas o hindi. Huminga ng malalim si Jeremiah at kinuha ang mga kagamitan. Sige po Lola, dadalhin ko ang lahat ng yan. Pero sana wala namang mangyaring masama sa amin doon, no? Hinawakan ni Lola Binay ang kamay ng apo. Sabay tumitig sa mga mata. Nakinig ka sa akin, apo. Hindi ko sinasabing huwag kang magtiwala. Pero palagi mong pakikinggan ang kutob mo. Huwag kang basta-basta tatanggap ng pagkain at inumin. Lalo na kung hindi mo kilala ang nagbigay. At higit sa lahat, apo, huwag mong kalilimutan na may mga nilalang na nakatago sa anyo ng tao. Kinagabihan, hindi kaagad nakatulog si Jeremiah. Nakahiga sa kwarto, nakatitig sa kisame. Nadidinig ang mga kuliglig at huni ng palakas sa labas. Subalit mas malakas ang pintig ng dibdib. Sa isip-isip niya, paulit-ulit ang babala ng lola na ang aswang ay hindi kagad nakikilala hanggat hindi sila kaharap sa dilim. Ngunit sa kabilang banda, sabik din itong makasama ang mga kaibigan sa isang bakasyon. Matagal na rin mula nang sila ay nakapamasyal. Kinabukasan, maaga silang nagkita sa harapan ng universidad. May mga dalang backpack, may baon at punong-puno ng kasabikan. Dumating pa si Manoy na may suot na simpleng kamiseta at dalang maliit na supot ng pasalubong para sa kapatid. Habang nasa bus, nagkwekwentuhan sina Dodoy at Renan. Habang si Jeremiah naman, nakatingin lamang sa bintana, tinitignan ang asul na langit at malawak na palayan na dinaraanan. May kaba sa dibdib na hindi niya masabi kahit kanino. Pagkarating sa bayan, sumakay sila ng tricycle papunta sa baryo nila Manoy. Mga iyo, saan kayo pupunta? Sa amin po, doon sa kabilang baryo na malapit sa dagat, malayo sa kabiasnan. Biglang natahimik ang driver. Tila may naaalala na hindi dapat pang banggitin. Dahan-dahang kumunot ang noo. Saka bahagyang yumuko. Inilingon ang ulo ng kaunti at marahang bumulong kay Jeremiah na nooy nakaupo sa kanyang likuran. Nako iho, mukhang malayo yun ah. Mag-iingat kayo. Sabi-sabi at maraming kwento tungkol sa lugar na yon. May mga pamilya daw ng aswang na naninirahan doon. Napayuko si Jeremiah. Hindi niya na lamang binanggit sa kahit kanino ang nadinig. Subalit lalo itong kinabahan. Pagkarating sa may tulay, doon na sila binaba ng driver. Hindi na ito naglakas loob na pumunta pa sa mismong baryo nila Manoy. Marahil dahil sa kaba o ayaw din na mapalapit sa lugar na yon. At bago tuluyang bumaba, pinaalalahanan ulit sila ng driver na mag-iingat. Pagkababa ng tricycle, huminto muna ang apat sa gilid ng kalsada. Malapit nang magdilim at ang paligid ay nagiging kulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Malamig ang hangin at may kakaibang bigat. Para bang may halong amoy na hindi mawari ni Jeremiah. Mula roon, naglakad sila sa makitid na daan. Patagilid sa pagitan ng mga simpleng bahay na may agwat sa isa't isa at may maliit na bakuran. Ang tunog ng mga dahon ay marahang umaalingaw-ngaw sa hindi kalayuan. Kasabay ng ihip ng hangin, may dalang alat. Paminsan-minsan may nadidinig ding huni ng mga ibon. Ngunit parang may kakaibang tono. Tila sinusundan ang kanilang bawat hakbang. Habang papalapit pa sa baryo,
lalong naramdaman ng katahimikan ng paligid na tila pinagmamasdan sila ng kung sino. Ay, salamat! Nakarating din! Ang haba ng biyahe ah. Para akong naluto sa init at alikabok. Oo nga eh, pero sulit naman 'di ba? Ang tahimik ng lugar, para kang nasa ibang mundo. Tahimik lamang si Jeremiah. Ang mga mata ay palipat-lipat sa mga kawayan na nag-uumpugan sa hangin, sa mga bahay na yari sa pawid, at sa mga manok na nagtatakbuhan sa bakuran. Pagkarating sa bahay nila Manoy, sinalubong sila ng mga magulang nito at ng nakababatang kapatid. Ang bahay nila ay simple ngunit kakaiba. Isang kubong nakatayo malapit sa dalampasigan. Sa harap nito, naroon ang malawak na bakuran na may mga tanim na gulay at ilang hayop na nakatali. Sa likod ng bahay, direkta nang bumabagsak ang buhangin at ilang hakbang lamang, aabutin na ang mga along humahampas sa tabing dagat. "O anak, nandito na pala kayo. Pumasok na kayo ng mga kaibigan mo at nang makapagpahinga. Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe ah." Mga iho, huwag na kayong mahiya. Pumasok na kayo rito. Huwag kayong matakot. Hindi naman kami nangangain. Ay nako, si tatay talaga. Huwag niyo naman pong takutin yung mga kaibigan ko. Wika ni Manoy. Natawa naman si Tatay Torio. Subalit kapansin-pansin ang matalim nitong tingin kay Jeremiah na halos hindi nagsasalita. Pumasok sila ng bahay. Maliit lamang ngunit malinis. Ang mga gamit ay nakaayos ng mabuti. Sa dingding ay merong nakasabit na mga lumang lambat at kahoy na sagwan. Tanda ng pangingisda bilang kabuhayan ng pamilya. Habang sumasapit ang gabi, lalo nilang nadidinig ang hampas ng mga alon na tila nakikipag-usap sa pandinig. Bandang 7:00 ng gabi, naghain si Nanay Matet ng hapunan. May nilagang baboy, adobong pusit na bagong huli, at pritong isda na galing mismo sa dagat sa tapat ng tahanan. Sa wakas, makakakain na rin tayo. Grabe! Ang sarap naman ng mga ulam. Siguradong mabubusog ako nito. Ngunit si Jeremiah, nakatitig lamang sa mga pagkain. Pasimpleng kinuha ang kalamansi mula sa bulsa. Piniga ang katas sa nilagang baboy at muli sa pusit at pritong isda. Wala namang nangyaring kakaiba. Ligtas para kainin. Nakahinga ito ng maluwag at nagsimulang kumain. Pagkatapos ng hapunan, tumambay sila sa labas ng bahay. Kumikislap ang dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang hangin ay malamig. Habang nag-uusap sina Renan at Dodoy kasama si Tatay Torio, lumapit si Manoy kay Jeremiah. O Jeremiah, nakita kita kanina eh. Pinigaan mo ng kalamansi yung ulam. Pasensya ka na pare. Bilin kasi ni Lola Bina eh. Alam mo naman, yung mga kwento tungkol dito sa baryo nyo. Naiintindihan kita pare. Pero tandaan mo, hindi lahat ng taga rito masama. Kinabukasan, maaga silang nagising upang mamasyal. Ang sikat ng araw, bahagyang naglalaro sa ibabaw ng dagat. Ang hangin mula sa tabing dagat ay malamig at may halong alat. Habang naglalakad sa makitid na daan papuntang plaza, nadaanan nila ang isang karinderyang dinadagsa ng mga tao. Ang karinderya ni Aling Belen. Sikat ito dahil sa kanyang masarap na lugaw, lalo na sa mga dayo at turista na dumaraan sa dalampasigan. Kitang-kita ang usok na nagmumula sa malaking kawa at amoy na amoy ang bango ng sabaw na tila tumatagos sa bawat daanan.
Pare, amoy palang panalo na. Bili naman tayo. Oo nga, nagutom na rin ako. Sabi nga ng iba, sikat daw dito yung lugaw niya dahil maraming sahog. Ngunit kagad silang pinigilan ni Manoy. Tumayo at tumingin ng seryoso. Teka, huwag kayong bibili dyan. Nagulat si Renan at Dodoy at halos hindi makapaniwala sa sinasabi. Ha? Bakit naman? Ang daming ang kumakain oh. Di nyo naiintindihan eh. Hindi basta-basta ang lugaw ni Aling Belen. Kaya nga hindi siya binibili ng mga taga rito eh. Yung mga sangkap na ginagamit niya, hindi lahat galing sa manok. At yung iba, delikado. Hindi yun para sa ordinaryong tao. Wika ni Manoy. Natigilan si Jeremiah. Bumalik sa isipan ang mga bilin ni Lola Binay tungkol sa kalamansi, bawang at asin. Doon niya napansin na kakaiba ang sabaw sa kawa. Hindi kulay dilaw tulad ng karaniwang lugaw. Nang mismong sandaling yun, lumabas si Aling Belen mula sa loob ng karinderya. Nakaputing duster. Payat ngunit may matalim na titig na para bang kayang basahin ang bawat sulok ng isip ng binata. Nakatitig ito direkta kay Jeremiah. At ang ngiti, kahit kaakit-akit sa unang tingin, ay may dalang panganib, may kasamang babala na hindi maipaliwanag. Mga iho, bakit hindi kayo pumasok sa loob? Tikman niyo ang lugaw ko. Siguradong mabubusog kayo. Nalaglag ang tingin ni Jeremiah sa mga kamay. Dito napansin na may bakas ng dugo sa kuko ni Aling Belen. Kagad naman itong itinago ng matanda. Sapat na yun para magdulot na matinding kaba. Bumilis ang tibok ng puso ni Jeremiah. Parang tutulo ang bawat patak ng dugo sa isipan niya. Natigilan ang tatlo nang biglang lumapit si Aling Belen. Ang mga mata, tila nanunuot sa kaluluwa ng sino mang titigan. Hindi kumurap sa Jeremiah. Pilit pang nilalabanan ang kakaibang kaba na bumabalot sa dibdib. Sige na mga iho, pasok kayo. Mainit-init pa ang lugaw ko. Maraming sahog. Wala kayong ibang matitikman na kasing sarap nito. Nag-iisa lamang dito sa baryo namin. Bahagyang umiti si Renan. Halatang natutokso na ito. Pare, baka naman nag-iinarte lang yung mga taga dito. Baka hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Hinila kagad ni Manoy ang braso ni Renan. Renan, huwag kang papadala. Hindi lahat ng pagkain dapat mong tikman. May dahilan kung bakit walang taga-baryo ang bumibili dito. Tahimik lamang si Dodoy. Ngunit hindi rin niya maitago ang pagtulo ng laway sa amoy ng mainit na lugaw. Dahil amoy pa lang, parang nagugutom na ito muli. Habang nag-uusap, napansin ni Jeremiah na sa gilid ng karinderya, may nakatabing malaking sako. May tumutulong likido mula roon. Malapot na kulay pula. Tila hindi ito dugo ng hayop, kundi masyadong sariwa. Parang dugo ng tao. Kagad niyang hinila si Manoy at tinuro ito ng pasimpleng senyas. Nakita din ito ni Manoy. Kagad silang nagpalit ng tingin. Sabay nagkibit balikat na parang sinasabi na tama ang kanilang hinala. Bigla muling nagsalita si Aling Belen. Nadinig ang kanilang bulungan. Mga iho, huwag kayong mag-alala. Malinis at ligtas ang mga niluluto ko. Lalong tumindig ang balahibo ni Jeremiah. Hindi ito nagsalita.
Bagkus ay hinila na lamang si Renan at Dodoy palayo. Kailangan na nating umalis. Baka kung ano pang mangyari dito. Naglakad sila ng mabilis palayo sa karinderya. Ngunit bago tuluyang makalayo, muling sumilip si Jeremiah. Nakita niya na may dalawang lalaki, mga estranghero din, ang pumasok sa karinderya at kagad umupo. Kitang-kita niya kung paanong buong pananabik silang pinagsilbihan ni Aling Belen ng kakaibang lugaw. Habang naglalakad, pabalik-balik sa tabing dagat, hindi na nakapigil si Renan. Pare, baka naman nagkakamali lang tayo. Kung totoo yung sinasabi nyo, bakit ang daming kumakain doon? Wala namang nangyayari sa kanila, di ba? Huminto si Manoy. Tumitig sa kanila ng seryoso. Renan, hindi mo lang alam. Marami na yung nawala rito. Mga turista, mga dayo. At madalas, sila yung huling nakikitang kumakain sa karinderya ni Aling Belen. Hindi na sila nakauwi. Natahimik si Dodoy. Sa unang pagkakataon, nawala ang gana. Ang tiyan na kanina'y kumakalam, ngayoy tila ng lamig. Samantalang si Jeremiah naman, muling nakaramdam ng bigat sa dibdib. Ang mga bilin ni Lola Binay ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan niya na mag-iingat lalong-lalo na sa pagkain. Sa pagbalik sa tahanan sa tabing dagat, ramdam ng lahat na hindi na ito simpleng bakasyon. Sa hindi kalayuan, mula sa karinderya, may mahinang tawa ang sumasabay sa hampas ng alon. At alam nilang yon ay mula kay Aling Belen. Kinagabihan, payapa nang nakahiga si Renan, Dodoy at Manoy sa banig. Hindi makatulog si Jeremiah. Sa labas ng kubo nila Manoy, malakas ang hampas ng alon, kasabay na mahinang ugong ng hangin. Sa bawat pagdampi ng malamig na simoy sa balat, lalo lamang itong kinikilabutan. Kagad napatingin sa liwanag ng buwan na tumatama sa alon. Sa hindi kalayuan, may anino itong napansin. Isang tao na may buhat-buhat na sako. Dumadaan ito sa gilid ng dagat, papunta sa direksyon ng baryo. Kagad namang ginising ni Jeremiah si Manoy. Pare, gumising ka. May tao sa labas. May dalang sako. Tignan mo. Dali-daling dumungaw si Manoy. Nakita din ng nilalang. Ang lakad nito'y mabigat at nahihirapan. Natila pasa ng isang bangkay. Hindi nila makita ang mukha dahil natatakpan ng ulap ang buwan. Ngunit ramdam nilang hindi ordinaryo ang dala nito. Hindi nagdalawang isip si Jeremiah. Kinalabit din si Renan at Dodoy. Pagkahawak niya sa balikat ni Dodoy, bigla itong nagising. Ano ba pare? 2:00 pa lang yata ng gabi ah. Bakit ba? O bakit? Ano bang meron, Jeremiah? Tignan niyo yung nilalang sa hindi kalayuan, no? Parang kakaiba eh. Baka naman mga isda lang yan. Lambat. O di kaya huling mga isda lang yung dala niya. Ngunit napailing lamang si Manoy. Hindi ganyan yung itsura ng bitbit na mga isda. Masyado yung mabigat. Masyadong tahimik din. Nagpasya ang mga itong sundan mula sa malayo. Lumabas ang 4 ng tahimik sa kubo. Ang buhangin ay malamig sa kanilang mga paa. At ang dagat, tila nakikinig din sa kanilang bawat hakbang. Habang sinusundan ng nilalang, napansin nilang tila dumiretso ito sa isang makitid na landas, papunta sa likod ng karinderya ni Aling Belen. Pagkarating doon,
Tumigil ito at binaba ang sako. Doon, sa ilalim na maputlang liwanag ng buwan, gumulong palabas ang nilalaman. Isang katawan ng lalaki. Sigurado silang dayo ito dahil halata sa suot na iba sa karaniwang taga-baryo. Maputla at may malalaking hiwa sa braso. Napatakip ng bibig si Dodoy. Muntik nang mapasigaw. Si Renan, bagamat matapang, napaatras din. Anak ng, totoo nga yung sinasabi mo, Manoy. Hindi sila nakagalaw nang biglang lumabas si Aling Belen mula sa likod ng karinderya. Nakasuot pa rin ito ng puting duster. Ang buhok ay nakalugay at ang mga kuko ay mahaba at may bahid pa ng sariwang dugo. Yumuko ito, sabay nilapit ang kamay at nilubog sa sugat ng biktima. Dito nila nakita. Isinubo ni Aling Belen ang sariwang dugo. Parang sabaw na matagal niyang hinihintay. Pagkatapos ay tumingin sa paligid na parang may naaamoy. May mga matang naninilip. Kagad namang napayuko ang apat. Nagtago sa likod ng kawayan. Nanginginig ang tuhod ni Dodoy. Pare, umuwi na tayo. Baka tayo na yung isunod niya. Ngunit bago pa makalis, nakadinig sila ng mahinang pagtawa. Isang malamig na tawang dumiretso sa kanilang pandinig, kahit walang gumagalaw sa paligid. At doon nila naisip na hindi ordinaryong tao si Aling Belen. Mabilis na kumabog ang dibdib ng tatlo habang nakasilip sa likod ng mga kawayan. Si Jeremiah, bagamat sanay na sa mga bilin ni Lola Binay, hindi pa rin handa sa nasaksihan. Isang matandang babae na tulad ng isang halimaw kung kumilos at walang pakundangan kung kumain ng dugo ng tao. Muling yumuko si Aling Belen sa katawan ng kawawang turista. Subalit maya-maya pa, tumigil ito at tinaas ang ulo. Sinisinghot ang hangin at nakangiti ng nakakaloko. Alam ko na may mga buhay talaga na malapit. Sariwa at matamis sa pang-amoy. Bigla itong lumingon sa direksyon ng pinagtataguan nila Jeremiah. Nagdilim ang paligid kahit maliwanag pa ang buwan. Tila tinakpa ng alapaap ang kalangitan. Pare, alam niyang nandito tayo. Hinilas sila ni Manoy. Dahan-dahang umatras. Sinusubukang hindi lumika ng ingay. Ngunit sa isang maling hakbang ni Dodoy, lumagutok ang tuyong kawayan sa ilalim ng paa. Tumigil si Aling Belen sa ginagawa. Tumawa ito ng malakas at mahaba. May mga bisita pala ako. Sa isang ilap, hindi na ito naglakad, kundi tumalo ng napakataas, diretso sa bubong ng karinderya. Ang mga kuko ay kumislap sa liwanag ng buwan, parang mga pangil na handang dumagit. Kagad namang kumaripas ng takbo ang apat pabalik sa bahay nila Manoy. Ang buhangin ay humahalik sa kanilang mga paa, habang ang alon nakikiisa sa kaba ng bawat isa. Pare, ang bilis niya. Para siyang lumilipad. Huwag lang kayong hihinto. May dala akong asin at bawang. Makakatulong to. Habang tumatakbo, nadidinig nila ang mga yabag sa itaas ng mga puno, kasabay ng nakakabinging huni ng mga paniki. Sa bawat kislap ng buwan, nakikita nilang nakasunod si Aling Belen, nakalundag mula bubong papunta sa kawayanan.
parang mabangis na pusang nakikipaglaro sa mga daga. At nang marating ang kubo, kagad binuksan ni Manoy ang pinto. Pumasok silang lahat, hinihingal, at kagad itong isinara. Habang si Jeremiah naman, ibinuhos ang asin sa mga bintana at pintuan. Makalipas ang ilang sandali, nadinig nila ang tunog ng kuko na kumikiskis sa bubong. Kasunod ang boses ni Aling Belen. Hindi kayo makakatakas. Naaamoy ko pa rin ang inyong mga dugo. Nagtago sila sa dilim habang nanginginig si Dodoy. Ano ba naman tong nangyayari sa atin? Paano na tayo? Ayoko bang mamatay? Magtiwala lang kayo. Hindi niya kayang pumasok dito ng basta-basta. Kung meron tayong asin at bawang. Pero hindi ibig sabihin ito, ligtas na tayo. Hahanap siya ng ibang paraan para lang makuha tayo. Sa labas, tumigil ang tinig ni Aling Belen. Tahimik ang lahat. Ang tanging madidinig ay ang hampas ng alon sa dalampasigan. Subalit alam nilang apat na hindi pa tapos ang gabi. Sa kabila ng katahimikan, ramdam nilang hindi pa rin umaalis si Aling Belen. Para bang nakadikit ang kanyang presensya sa mismong hangin at bumabalot sa bawat sulok ng kubo. Si Dodoy, nanginginig at pawis na pawis, nakasiksik na lamang sa dingding. Mga pare, hindi ko na kaya. Para na akong mababaliw. Yung amoy, parang patay na daga na pumapasok sa ilong ko. Hinawakan siya ni Jeremiah sa balikat. Labanan mo, Dodoy. Huwag kang magpapadala. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Aling Belen. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanilang mga isipan. Malamig na parang dumudulas sa kanilang tenga. Dodoy, halika. Gutom ka, hindi ba? May mainit akong lugaw para sa'yo. Masarap. Malinamnam. Tikman mo na. Napapitlag si Dodoy. Halos tumayo. Mabilis itong pinigilan ni Renan. Hoy Dodoy, huwag kang lalabas. Nanilinig mo lang yan sa isipan mo. Ngunit hindi pa natapos doon. Ang tinig naman ay bumaling kay Renan. Renan, ikaw naman. Naaalala mo ba ang tatay mo? Sakitin, naghihirap. Pero kung sasama ka sa akin, mapapagaling mo siya. Lahat ng yaman, lahat ng lakas, makukuha mo. Napalunok si Renan. Para bang may parte ng isip na gustong maniwala. Sapagkat kagad na pinikit ang mga mata at tinakpa ng tenga. Hindi to totoo. Tumigil ka na. Habang si Jeremiah naman, ramdam ang bigat ng boses sa paligid. Kinuha ang maliit na bote ng langis mula sa bag. Dinampot din ang bawang at asin. Manoy, tulungan mo ko. Ilagay natin to sa sulok ng bahay. Kailangan nating palakasin ang proteksyon. Magkasabay nilang nilagyan ng asin ang mga bintana. Ipinatong ang bawang sa bawat sulok. Pagkatapos, binuksan ni Jeremiah ang bote ng langis. Ipinatak sa sahig. Paikot na parang guhit na bilog. Pagkatapos niyang gawin yun, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula sa labas. Isang sigaw na puno ng galit at pagkagutom. Mga hangal, hindi niyo ko matatakasan. Sa oras na humina ang liwanag, sa oras na magkulang ang inyong bantay,
Kayo ang susunod na magiging putahe ko. Dumadagundong ang alon sa dagat. Lumakas ang hangin. Ang bubong ng kubo ay nag-ingay. Para bang pinaghihiganti ng gabi ang pagtataboy nila sa nilalang. Ngunit sa kabila ng lahat, nakahinga sila ng maluwag. Alam nilang kahit papano, nakapaghanda sila. Subalit malinaw sa kanila na hindi magtatagal. Susubukan muli ni Aling Belen. Gabi pa rin ang mga oras na yun. Nakasiksik silang lahat sa loob ng kubo. Nakapako ang tingin sa dilim. Halos hindi makagalaw. Bawat kaluskos sa labas ay parang dagok sa kanilang dibdib. Ang amoy ng bawang at asin ay nangingibabaw sa hangin. Hindi nagbigay ginhawa, kundi lalo pang nagpapaigting ng kaba na tila higit na ikinagagalit ng nilalang na nag-aabang. Muling sumingaw ang tinig. Ngayon, hindi na ito bulong sa isipan. Malinaw, malakas, dumadagundong mula sa bubungan. Huwag na kayong magtago. Walang asin, walang bawang, ni walang langis na makakapigil sa akin kung gugustuhin kong pasukin kayo. Sunod-sunod na dagundong ang yumanig sa bubong. Mabibigat na yapak, tumatalon at pumapadyak. Tila pilit na binubutas ang pawid. Nagising ang mga magulang ni Manoy sa ingay. Diyos ko, ano bang nangyayari dito, Manoy? Ano ito? Nay, si Aling Belen po. Kagad nagsalita ang ama. Nanlilisik ang mga mata. Wala ka talagang pinipili, Belen, no? Dito pa mismo sa pamamahay namin. Anong gagawin natin? Nandito na siya. Sa kabila ng takot, tumindig si Jeremiah. Mahigpit at matigas ang boses. Wag ho kayong bibigay. Lumaban tayo. Manoy, hawakan mo yung sako ng asin. Renan, ikaw sa bawang. Dodoy, sindihan mo yung kalan. Ngayon din. Kahit nanginginig, kagad silang kumilos. Si Dodoy ang nagsindi ng apoy gamit ang uling at kahoy. Si Renan, dinurog ang bawang at hinanda sa isang mangkok. Habang si Manoy, mahigpit na nakahawak sa sako ng asin, handang ibuhos anumang oras. Sa isang iglap, bumagsak ang kalahati ng bubong. Napasigaw si Manoy at Renan. Mula sa gumuhong pawid, lumitaw ang anino ni Aling Belen. Maitim, payat, halos butot balat. Kumikinang ang mga mata na tila nagliliyab. Ang mga kukoy mahaba't matalim na parang sandata. Ngayon, wala na kayong takas. Akin na kayo. Para itong agil ang dumadagit. Bumagsak mula sa bubungan. Subalit mabilis si Jeremiah. Binato ng asin ang katawan ng aswang. Umusok ang balat nito. Napaatras at naglabas ng sigaw na matinis na nakakabingi sa tenga. Mga walang hiya kayo. Ikaw ang walang hiya, Belen. Mga bisita pa ng anak ko ang pinunteriya mo. Nanay, tatay, pumasok ho kayo sa kwarto. Kami na po yung bahala dito. Hindi nag-aksaya ng oras si Renan. Hinagisan niya ng dinurog na bawang ang mukha ng nilalang. Muling napasigaw si Aling Belen. Tinakpa ng muka. Ngunit sa halip na umatras, lalo itong nagalit. Hindi niyo alam ang pinaglalaruan ninyo. Sa isang iglap, hinawi niya ang mesa. Halos tamaan pa si Dodoy. Kagad itong napaatras. Mabilis namang kumilos si Manoy. Ibinuhos ang kalahating sako ng asin sa sahig na tila isang pader na hadlang sa halimaw.
Nang dumikit ang paa ni Aling Belen sa asin, para itong nakuryente, napaigtad, napaatras, subalit hindi tuluyang umalis. Dumungaw pa ito sa kanila. Ang mga mata ay nag-aalab sa puot at gutom. Makakatakas kayo ngayong gabi, pero hindi niyo ko matatagalan. Sa susunod na buwan, sa susunod na gabi, maaamoy ko pa rin kayo. At kapag dumilim ang buwan, kayo naman ang isusunod ko. At sa isang iglap, tumulo ng aswang palabas ng bintana. Tumakbo papunta sa dilim at naglaho na parang usok na nilamon ng dagat. Naiwan ang apat, hingal na hingal, pawisan at nanginginig, sapagkat alam nila na hindi pa tapos ang lahat. Matapos ang malupit na sagupaan, naupo ang apat sa buhangin malapit sa kubo nila Manoy. Ang mga alon patuloy na humahampas sa mga paa. Dahan-dahang hinihila ang buhangin at ang malamig na hangin nagbubunyi sa kaunting tagumpay. Halos ramdam ang bawat hampas ng dagat sa mga balat at sa bawat paghinga, ramdam ang bigat na mga pangyayari. Jeremiah, hindi ko na kayang ulitin to. Grabe, parang mamamatay na tayo doon ah. Tama si Dodoy. Yung lakas niya parang hindi sa tao eh. Para siyang nilalang na hindi kayang pigilan ng karaniwang armas. Habang si Jeremiah nakatitig sa dagat, hawak ang bote ng langis at asin. Malinaw sa mga mata ang kaba, ngunit meron pa rin determinasyon. Ramdam ang bigat ng responsibilidad sa mga balikat. At alam niya na hindi sila pwedeng bumitaw sa gitna ng panganib. Di tayo pwedeng tumakas. Kung aalis tayo ng walang laban, kahit sino pang taong makapunta dito, susunod niyang bibiktimahin. Ang tanging magagawa lang natin, magplano ng maaga. Kailangan natin ng proteksyon at mahalagang malaman din kung ano yung mga kahinaan niya. Tahimik silang nag-isip. Bawat isa ay pinipigilan ang sariling takot. Hanggang sa muling nagsalita si Manoy. Alam nyo, bata pa ako noon eh. Nakita ko na yung mga yanggaw dito sa baryo. May mga paraan para mapigilan sila. Hindi basta makakatagos kung gagamitin ng mga halamang gamot. Bawang, asin at langis. Pero kailangang maging matalino tayo. Hindi pwedeng sumugod na lang agad. Baka mas mapahamak tayo kapag hindi tayo nagplano eh. Napatingin si Dodoy kay Manoy. Ramdam ang pangamba sa tinig. Ano? Anong gagawin natin? Paano natin lalabanan yung isang nilalang nakatulad nun? Una, kailangan nating gumawa ng bakod ng panangga sa kubo. Asin sa bawat sulok. Bawang sa bawat bintana naman at may langis sa sahig. Yun yung unang hakbang para hindi basta makapasok yung nilalang. Tapos, kailangan natin ng plano kung papasok siya. Iwasan muna yung direktang pakikipaglaban sa simula. Mapapahina siya sa asin at bawang. Saka natin haharapin sa ibang paraan sa oras na handa na tayo. Nagplano ang apat. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng responsibilidad na nakasalalay sa mga kamay. Hindi na lamang ito simpleng bakasyon. Ito ay laban nila para sa buhay. Laban para sa bukas. At laban para sa mga susunod pang araw sa baryo. Kailangan din nating obserbahan siya. Bawat kilos, bawat galaw, pag-uugali. Dito natin matutuklasan kung paano maiiwasan o mapipigilan si Aling Belen. Pare, sana naman hindi tayo mamatay dito ha.
Bagaman sa kabila ng takot, may maliwanag na katotohanan. Nagkakaisa sila. Sa unang pagkakataon, ramdam nilang hindi lang basta takot ang bumabalot sa bawat isa. May lakas din. Lakas ng loob, determinasyon at tiwala sa isa't isa. Alam ko na, sa bukang liwayway, sisimulan natin ang susunod na hakbang. At sa oras na handa na tayo, hihimayin natin ang lihim niya at tatalunin natin siya. Wika ni Manoy. Sa malayong karinderya, naramdaman ni Aling Belen ang kislap ng liwanag mula sa baybayin. Alam niyang may nagbabantay sa kanya, may nagmamasid sa dilim. At ng gabing yun, nagpa siya itong maghintay. Tahimik at maingat. Ang apat na magkakaibigan, nakatayo sa gilid ng kubo. Bawat isa ay may hawak na armas sa kanilang sariling paraan. May asin, bawang, langis at maliit na kahoy na pangdepensa. Ito na ang oras. Kailangan natin maging matalino at mabilis. Hindi lang lakas ang labanan dito. Kailangan din natin ng utak at puso. Handa na ako. Basta magkakasama tayo. Kaya natin to. Bigla nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Sa isang iglap, lumitaw sa tabing dagat si Aling Belen. Ang mga kuko ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata, nagdiliyab sa galit at gutom. Hindi nyo maiiwasan ang kamatayang dala ko. Tumalon si Aling Belen. Mabilis na parang kidlat. Ngunit handa ang apat sa mga mangyayari. Si Jeremiah ang unang kumilos. Ibinuhos ang asin sa harapan ng mga oras na lumapit ang nilalang. Napahinto si Aling Belen at tila nasunog ang balat. Renan, itapon mo na yung bawang sa mukha niya. Kagad namang pinato ni Renan ang dinurog na bawang. Napatigil si Aling Belen. Napasigaw. Ngunit muli ding umatras at nagpakawala ng matalim na huni na para bang nagdudulot ng lamig sa buong paligid. Si Manoy, matapang, humakbang sa gilid at hinagis ang langis sa buhangin sa direksyon ng nilalang. Tila dinala ng hangin ang amoy ng bawang at asin at napalayo si Aling Belen ng kaunti. Ngayon, sama-sama tayo. Huwag tayong maghihiwalay. Tumutok sila sa bawat hakbang niya. Gamit ang kombinasyon ng asin, bawang at langis. Sa bawat pagtama ng asin, napapahina si Aling Belen. At sa bawat patak ng langis na sinunda ng apoy mula sa maliit na kahoy, lalo itong natatakot at napigilan. At sa huling sandali, sumigaw si Jeremiah. Hindi ka na makakatakas, Aling Belen. Sa gabing ito, ikaw ang matatapos. Mula sa pinagsama-samang lakas, napaatras si Aling Belen. Sumiklab at sa huli, napilitang umatras palayo sa apat. Ang bawat hakbang ay sinusunda ng kombinasyon ng asin, bawang at apoy. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang magkakaibigan nang mawala si Aling Belen sa dilim ng dagat at nadinig na lamang nila ang huling ungol ng galit na unti-unting humihina. Hindi ako makapaniwala. Nagawa natin. Oo nga, sabay-sabay tayo. Kung hindi tayo nagkaisa at nagtulungan, hindi natin siya matatalo. Ngayon alam niyo na, hindi lahat ng lihim ng baryo dapat binabalewala. Pero kung merong pagkakaisa, kahit ang pinakamalupit pang halimaw mapipigilan natin. Si Jeremiah huminga ng malalim.
Habang nakatitig sa dagat, ramdam niya ang lamig ng hangin. Ramdam din ang liwanag ng tagumpay. Tama nga si Lola Binay. Kailangan lang makinig palagi sa kutob, sapagkat yun yung unang babala ng ating damdamin. At higit sa lahat, kailangan din ng tapang at ng pagkakaibigang magtutulak sa atin na manatiling buo hanggang sa huli. Sa tabing dagat, habang unti-unting sumisikat ang araw, nagpasya ang mga itong manatili pa sa baryo upang magpagaling, magpahinga at magnilay sa lahat ng pinagdaraanan. Ang mga hampas ng alon, tila paalala na ang kanilang sinapit hindi basta bakasyon lamang. Ito ay naging isang mahigpit na laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ngayon, sa kabila ng sugat at takot, hawak nila ang isang katotohanan. Sila ay nagtagumpay. Ang mga alon, patuloy na humahampas sa buhangin. Tila musika ng kalikasan na nagbubunyi sa kanilang katapangan. At sa dalampasigan, tahimik silang nagmasid sa unti-unting pagsilang ng liwanag. Isang panibagong simula, isang panibagong pag-asa na kanilang naging gabay sa mga susunod na hakbang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.